Mga ka-confess, bago natin simulan ng wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang may init, mabibigat, at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Ang ramdam na intro, sabi nila, ang distansya ay pagsubok lamang sa 2 taong nagmamahalan. Pero paano kung ang distansyang to ang mismong nagbukas ng pinto para sa taong pinagkakatiwalaan mo? Nakakatakot isipin na habang ipinaglalaban mo ang kinabukasan nyo sa malayo, may isang kaibigan palang dahan-dahang kumukuha ng pwesto mo sa puso at sa piling niya. Ang sakit na dulot ng ibang tao ay kayang hilumin ng panahon, pero ang sakit na galing sa kaibigan, ibang klase ang lason niyan sa sistema. Handa na ba kayong makinig sa isang kwento ng pagtataksil na nagsimula sa isang pakialaga muna siya? Mga ka-confess, kapit ng mahigpit dahil ito ang kwento ni Beatrice. Dear Ate J, itago mo na lang ako sa pangalang Beatrice. Tubong Pampanga ako at doon din nagsimula ang lahat. Alam mo naman kaming mga Kapampangan, kilala sa pagiging masigasig, malambing, at syempre, sa masasarap na luto. Pero sa kwento kong ito, tila mapait na putahe ang inihain sa akin ng tadhana. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng pangarap. Kasintahan ko si Brandon ng halos 5 taon. Si Brandon ang tipikal na ideal guy, masipag, mapagmahal, at napakalapit sa pamilya ko. Sa loob ng 5 taon na yon, wala kaming naging malaking problema na hindi namin kayang pag-usapan. Plano na naming magpakasal, pero dahil pareho kaming galing sa simpleng pamilya, alam naming kailangan muna naming mag-ipon. Doon pumasok ang desisyon kong mag-abroad. Nakakuha ako ng magandang oportunidad sa Dubai bilang isang HR professional. Malaking sahod, magandang benefits, at ang pinakaimportante, ang pagkakataong mapabilis ang pagpapatayo ng sarili naming bahay ni Brandon. Beatrice, baka naman pwedeng dito ka na lang. Kakayanin naman natin eh. Kahit matagalan ang pag-iipon, basta magkasama tayo. Sabi ni Brandon habang magkahawak ang kamay namin sa isang sikat na kainan sa San Fernando. Ilang gabi bago ang lipad ko. Nginitian ko siya kahit na may kurot sa puso ko. Brandon, para sa atin din naman to. 2 taon lang ang kontrata ko. Mabilis lang yon. Pagbalik ko, hindi na natin kailangang mangupahan. May sarili na tayong buhay. At doon, pumasok sa eksena ang best friend ko mula pa nung high school, si Rhea. Si Rhea ang saksi sa lahat ng away at bati namin ni Brandon. Siya ang tinuturing kong kapatid. Kaya naman bago ako umalis, sa kanya ko ipinagkatiwala ang lahat. Sabi ko sa kanya, Rhea Bes, ikaw na muna ang bahala kay Brandon ha? Alam mo namang mahina ang loob niyan pagdating sa akin. Samahan mo muna siyang kumain sa labas kapag nalulungkot o kaya dalhan mo ng ulam sa bahay nila kapag busy siya sa trabaho. Tumawa pa si Rhea noon, sabay yakap sa akin ng mahigpit. Ano ka ba, Beatrice? Alam mo namang kapatid na rin ang turing ko kay Brandon. Hinding-hindi ko pababayaan yan. Basta pagbalik mo, ninang ako sa kasal ha? Kampante ako. Buo ang tiwala ko. Lumipad ako patungong Dubai na ang dala ay pag-asa at ang paniniwalang ligtas ang pwesto ko sa Pilipinas dahil binabantayan ito ng matalik kong kaibigan. Noong mga unang buwan ko sa Dubai, parang wala namang nagbago. Araw-araw kaming magka-video call ni Brandon. Lagi siyang nagkukwento tungkol sa trabaho niya at madalas niyang nababanggit si Rhea. Hon, dinalhan ako ni Rhea ng sisig kanina sa opisina. Alam mo naman yon, parang nanay kong mag-alaga. Sabi ni Brandon sa isang call namin.
Mabuti naman kung ganun, Honorable. At least hindi ka nagpapalipas ng gutom. Sagot ko naman. Habang ang puso ko ay punong-puno ng pasasalamat kay Rhea. Pero Ate Jay, dahan-dahan. Nagbago ang timpla ng mga kwento. Ang dating dinalhan ako ni Rhea ng pagkain, naging lumabas kami ni Rhea para mag-unwind. Ang dating tumawag si Rhea para mangamusta, naging si Rhea muna ang kasama kong pumili ng mga tiles para sa bahay natin kasi magaling siya sa design. Hindi ko alam, Ate Jay, na habang bumubuo ako ng pangarap dito sa disyerto, unti-unti na palang natitibag ang pundasyon ng kung anong meron kami sa Pampanga. Naging kampante ako dahil akala ko ang katapatan ay kasing tatag ng bundok arayat. Isang gabi, tumawag ako kay Brandon. Hindi niya sinagot. Tinawagan ko si Rhea, pero cannot be reached din siya. Doon nagsimulang kabahan ang dibdib ko. Isang linggo silang naging malamig sa akin. Ang mga chat ay naging scene na lang o kaya naman ay maikling sagot na busy lang hon o sensya na bes, daming trabaho. Hanggang sa isang araw, nakatanggap ako ng isang picture mula sa isang mutual friend namin sa Facebook. Isang picture na kinuha sa isang resort sa Clark. Hindi ko inaasahan ang nakita ko. Ang litratong iyon, Ate Jay, ay tila isang malakas na sampal na gumising sa akin mula sa malayo. Kuha iyon sa isang pool party sa Clark. Nakita ko si Brandon, nakatalikod, pero kilalang kilala ko ang hubog ng katawan niya at ang paborito niyang sombrero na ako pa ang bumili bago ako umalis. Ang mas masakit, nakayakap sa kanya mula sa likod si Rhea. Hindi lang basta yakap na magkaibigan, iyong yakap na may pag-aari, iyong yakap na puno ng lambing habang nakasandal ang ulo ni Rhea sa balikat ni Brandon. Pareho silang nakangiti sa kamera ng kung sino mang kumuha niyon. Nanginginig ang mga kamay ko habang tinititigan ang screen ng phone ko sa loob ng accommodation ko dito sa Dubai. Gusto kong sumigaw. Gusto kong ihagis ang phone ko. Pero pinilit kong kumalma. Agad kong chinat si Rhea. Bes, nakita ko yung picture niyo sa Clark. Bakit hindi niyo sinabi sa akin na nag-outing kayo? Simple lang ang tanong ko. Pero ang totoo, kumukulo na ang dugo ko. Lumipas ang 1 oras, 2 oras, scene lang. Hanggang sa nag-reply siya, yun ba bes? Biglaan lang kasi. Kasama naman namin yung ibang mga pinsan ni Brandon. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano. Alam mo namang kailangan lang din mag-relax ng boyfriend mo dahil pagod sa trabaho. Malamig. Ibang-iba ang tono ni Rhea. Wala na yung dating lambing at pag-aalala. Mas masakit pa rito. Nang tawagan ko si Brandon, ang tanging sagot niya sa akin ay, Hon, huwag kang selosa. Kaibigan mo yan, di ba? Pinagkakatiwalaan mo siya. Bakit ngayon parang nagdududa ka? Doon ako nagsimulang mag-imbestiga sa sarili kong paraan. Dahil sa layo ko, ang social media lang ang tanging mata ko. Sinilip ko ang mga post ng mga kapatid ni Brandon, ng mga pinsan niya, at pati na rin ang mga lumang post ni Rhea. Doon ko napagtanto ang unti-unting pagbabago. Sa bawat family gathering ng mga De La Cruz, pamilya ni Brandon, laging nandoon si Rhea. Kapag may birthday ang nanay ni Brandon, si Rhea ang katabi sa picture. Kapag may binyag ang pamangkin ni Brandon, si Rhea ang ninang. Para na siyang replacement ko sa lahat ng aspeto. Habang ako ay nagpapakapagod dito sa Dubai, nagtitiis sa init at sa pressure ng trabaho para makaipon ng pera para sa kasal namin, siya naman itong unti-unting kumukuha ng pwesto ko sa puso hindi lang ni Brandon, kundi pati na rin ng pamilya nito. Isang gabi, hindi na ako nakatiis. Tinawagan ko ang kapatid ni Brandon na si Mariano. Si Mariano ang pinakamalapit sa akin sa pamilya nila dahil madalas ko siyang tulungan sa pag-aaral noon. Mariano, magtapat ka sa akin. Ano ang totoo? Anong meron kina Brandon at Rhea? Diretsahang tanong ko. Narinig ko ang buntong hininga ni Mariano sa kabilang linya. Ate Beatrice, ayaw ko sanang makialam, pero naawa na rin ako sa iyo. Halos gabi-gabi nandito si Ate Rhea sa bahay. Sinasabi nila kila nanay na tinutulungan lang daw siya sa mga gamit sa bahay niyo, pero nakikita ko silang magkahawak kamay sa sala kapag akala nilang tulog na ang lahat. Ate, pati si nanay.
Parang mas boto na kay Ate Rhea kasi laging nandoon at nakakatulong sa gastusin dito sa bahay simula nung nawalan ng trabaho si Kuya Brandon. Nanlumo ako. Nawalan ng trabaho si Brandon? Bakit hindi niya sinabi sa akin? Ang alam ko, dire-diretso ang padala ko ng pera sa account niya para sa house fund namin. Anong ibig mong sabihin, Mariano? Nagpapadala ako ng pera buwan-buwan para sa ipon namin. Tanong ko, na halos pabulong na lang dahil sa panghihina. Ate, 3 buwan nang walang trabaho si Kuya. Ang balita ko, si Ate Rhea ang nagbabayad ng monthly bills dito at siya rin ang nagbibigay ng panggastos ni Kuya. Yung perang pinapadala mo, hindi ko alam kung saan napupunta. Pero ang sabi ni Kuya, nagastos daw sa emergency kaya hindi niya maipakita sa iyo ang bank book. Doon gumuho ang mundo ko. Ang lalaking pinagkakatiwalaan ko, ang lalaking pinag-aalayan ko ng pawis at pagod ko sa ibang bansa, ay hindi lang ako pinagtataksilan sa emosyonal na paraan. Ninanakawan pa ako ng pinaghirapan ko sa tulong ng taong tinawag kong best friend. Hindi na ako nag-isip. Kinuha ko ang lahat ng natitirang leave credits ko. Hindi ako nagsabi sa kanila. Hindi ako nagparamdam sa social media. Bumili ako ng tiket pauwi ng Pilipinas. Ang plano ko, sorpresahin sila. Pero ang totoo, ako ang masosorpresa sa rurok ng kataksilan na abutan ko paglapag ko sa Pampanga. Pagdating ko sa airport, tanging ang pinsan kong si Nicolas ang nakakaalam. Siya ang sumundo sa akin at siya rin ang nagdala sa akin direkta sa bahay ni na Brandon sa isang subdivision sa San Fernando. Madaling araw na noon, mga 2:00. Tahimik ang paligid, pero maliwanag ang ilaw sa terrace ni na Brandon. Sigurado ka ba rito, Beatrice? Baka masaktan ka lang ng husto. Paalala ni Nicolas habang nakatingin sa akin ng may pag-aalala. Kailangan kong makita, Nicolas. Kailangan kong tapusin ang pagiging tanga ko. Sagot ko. Dahan-dahan kaming bumaba ng sasakyan. Gamit ang susi na ibinigay sa akin ni Brandon noon na hindi ko binalik para emergency purposes daw. Dahan-dahan kong binuksan ang gate. Pag-akyat ko sa terrace, nakita ko ang 2 baso ng alak, mga tira-tirang pulutan, at isang pamilyar na tsinelas. Tsinelas ni Rhea. Pumasok ako sa loob ng bahay, diretso sa kwarto ni Brandon. Habang papalapit ako, naririnig ko ang mahihinang tawanan at bulungan. Ang boses na dati ay nagpapakalma sa akin sa gabi. Ngayon ay nagbibigay sa akin ng matinding puot. Binuksan ko ang pinto ng walang alinlangan. Doon, bumungad sa akin ang 2 taong pinakamahalaga sa buhay ko. Magkayakap sa ilalim ng kumot na ako pa mismo ang bumili at ipinadala mula sa Dubai. Surprise? Sabi ko nang may kasamang pait at panginginig ng boses. Napabalikwas si Brandon. Nanlaki ang mga mata ni Rhea. Ang katahimikan ng gabi ay napalitan ng isang nakakabinging tensyon. Walang nakapagsalita sa kanila. Tiningnan ko si Rhea, mula ulo hanggang paa. Ang suot niyang pantulog. Damit ko rin na iniwan ko sa cabinet ko bago ako umalis. Bagay ba, Rhea? Bagay ba yung pwesto ko? Bagay ba yung lalaki ko? Pati ba yung perang pinaghihirapan ko? Masarap bang gastusin? Sunod-sunod na tanong ko habang tumutulo ang mga luha ko na hindi ko na mapigilan. Tumayo si Brandon. Sinusubukang lumapit sa akin. Beatrice, magpapaliwanag ako. Hindi ganyan ang iniisip mo. Hindi ganyan. Tawa ko, isang tawang puno ng pait. Brandon, nakita ko kayo. Narinig ko kayo. At alam ko na ang lahat. Alam ko na pati ang pera ko naging puhunan niyo para sa relasyong to. Dito na lumabas ang tunay na kulay ni Rhea. Akala ko iiyak siya. Akala ko magmamakaawa siya. Pero hinarap niya ako ng may kapal ng mukha. Beatrice, aminin na natin. Wala ka dito nung kailangan ka niya. Sino ba ang nandoon nung nawalan siya ng trabaho? Sino ba ang nandoon nung mamatay ang aso niya? Sino ba ang nakikinig sa kanya gabi-gabi habang ikaw, busy sa career mo sa Dubai? Ako, Beatrice. Ako ang pumuno sa mga pagkukulang mo. Hindi ko ninakaw si Brandon. Kinuha ko lang ang pwestong kusa mong iniwan.
Natawa ako ng mapait sa sinabi ni Rhea. Ang kapal ng mukha niyang baligtarin ang sitwasyon na tila ba ako pa ang may kasalanan dahil nagpakapagod ako sa ibang bansa para sa kinabukasan namin ni Brandon. Kinuha ang pwestong kusa kong iniwan. Ulit ko sa kanya, Rhea, iniwan ko ang pwestong yan sa tiwala na babantayan mo, hindi para angkinin mo. At ikaw, Brandon, ang dumi niyo, ang dumi-dumi niyo. Hindi na nagawa pang lumapit ni Brandon dahil hinarangan siya ni Nicholas na kapapasok lang ng kwarto. Doon na nagkagulo. Sinugod ko si Rhea, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Lahat ng pagod ko sa Dubai, lahat ng puyat, lahat ng pangungulila, ibinuhos ko sa bawat sabunot at sampal na ibinigay ko sa kanya. Walang hiya ka. Best friend kita. Tinuring kitang kapatid. Sigaw ko habang pilit kaming inaawat ni Nicholas at ang nagising na ring mga magulang ni Brandon. Ang nanay ni Brandon, imbes na kampihan ako, ay nakuha pang magsabi ng, Beatrice, tama na yan. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Kung ayaw mo na kay Brandon, umalis ka na lang ng maayos. Malaki rin naman ang naitulong ni Rhea dito nung wala ka. Doon ko napatunayan na pati ang pamilyang inakala kong magiging biyenan ko ay nabili na rin ng serbisyo at pera ni Rhea. Perang galing din naman sa pinaghirapan ko. Kinuha ko ang bag ko. Kinuha ko ang lahat ng kaya kong kunin na gamit ko na naiwan doon. Hinarap ko silang lahat sa gitna ng sala habang humihagulgul ako sa galit at sakit. Brandon, ang perang kinuha mo sa account ko, bawat sentimo yun, pananagutan mo sa batas. May mga resibo ako ng padala at may access ako sa bank statement ko. At ikaw, Rhea, isaksak mo sa baga mo ang lalaking yan. Kung nagawa niyang ipagpalit ang 5 taon namin, sa loob lang ng ilang buwang wala ako, asahan mong gagawin din niya yan sa'yo kapag may dumating na mas malapit o mas mapera. Lumabas ako ng bahay na yon nang hindi lumilingon. Ramdam ko ang lamig ng hangin ng Pampanga, pero mas malamig ang pakiramdam sa loob ng dibdib ko. Sa tulong ni Nicholas, nakipag-ugnayan ako sa abogado. Hindi ko sila tinigilan hanggang sa hindi na isa sa uli ni Brandon ang bahagi ng perang winaldas niya. Kinailangan niyang ibenta ang motor niya at mangutang kung saan-saan para lang hindi ko ituloy ang demanda. Si Rhea naman, balita ko ay nag-live-in sila ni Brandon sa isang maliit na paupahan, malayo sa subdivision na pinangarap ko. Pero ang balitang nakarating sa akin kamakailan, nagkakalabuan na rin sila dahil baon sila sa utang at palaging nag-aaway dahil sa selos. Ngayong wala na ang perang galing sa Dubai, unti-unti nang lumalabas ang baho ng relasyong itinayo sa kataksilan. Bumalik ako sa Dubai pagkatapos ng ilang buwang pag-aayos ng sarili. Masakit pa rin, pero mas matatag na ako ngayon. Natutunan ko na ang tunay na kaibigan at tunay na pag-ibig ay hindi nasusubok sa distansya, kundi sa integridad kapag walang nakatingin. Hindi ako nagkulang. Sila ang sumobra sa panloloko. Mga ka-confess, yan ang kwento ni Beatrice. Mga ka-confess, at diyan na nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa bawat emosyong hatid ng ating mga sender. Sana ay may napulot kayong aral sa naging karanasan ni Beatrice na sa mundong ito, kailangan nating magtira ng pagmamahal para sa ating sarili at maging mapanuri kahit sa mga taong inaakala nating pinagkakatiwalaan natin. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession, huwag ninyong kalimutang mag-subscribe dito sa ating YouTube channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating uploads. I-follow nyo na rin ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang updates at diskusyon. Muli, maraming salamat, ingat kayo palagi, at hanggang sa muli.